So, good morning. Sige po, sino po dito hindi pa rin maka-get over sa message natin last Sunday about the gospel of Jesus, no? So, grabe, no? Sa mga hindi naman po napakinggan ito o kaka-attend lang po last week, okay, you can still watch it sa ating YouTube channel, okay, Lighthouse PH. Mag-subscribe ka na rin. Yan, para i-share natin ang videos natin online. I saw new faces. May mga first-timer ba tayo? Meron ba? I think meron mga... Pwede bang palakpakan natin? Welcome po, no? Thank you for joining, guys, here. Maraming salamat sa inyong pagsama ngayon. I hope and I pray this is not the end, but this is the first and the start, no, ng journey ninyo with us sa Panginoon Diyos. Nakakatuwa na ang message o core message ng gospel is God rescuing us. Tama ba? Yan ang mensahe, core message natin last week. At tayo ay ni-rescue ng Diyos at patuloy na ni-rescue ng Panginoon Diyos. Sa katunayan nga niyan, bababa po ang gasolina starting Tuesday. Tama ba? Babawasan ng piso. Tama ba? Oh, rescue pa rin yun. Diba? Hindi ko alam kung piso o dos ate, no? Pero at least may bawas siya. So palakpakan mo naman yung katabi mo, diba? Kahit wala siyang motor, tama ba? Mukhang bawas-bawas ng gasolina at malaking tulong din yan kahit papaano. At literal talaga, nire-rescue tayo ng Diyos. At alam ko, last week, some of you here, talagang sobrang umiiyak, napaluhod, diba? No? Talagang kinausap ka ng Panginoon at na-experience mo ang rescue na galing sa Kanya. So, thank you, Jesus. Bagamat tayo ay nasa crisis, sabi nga nila, in crisis, we know that Christ is. So, pagkatapos ma-fulfill ni Jesus ang rescue mission, to die, to be buried, 3 days later, rise again, He met His disciples. So, nakipagkita siya sa mga disciples niya, and after a few days, He ascended to heaven, napunta ng langit. Pero bago siya pumunta po ng langit, okay, nag-iwan siya ng isang mission, okay, and a great commission, and we Christians called it the Great Commission. Are you familiar with the Great Commission? Okay, at when we talk about Great Commission, makikita natin ito sa Matthew chapter 28, verse 18 to 19, and it says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19, Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In short, God did not rescue us for nothing. Di siya namatay, 'di ba? Lately, nagse-celebrate tayo ng Holy Week. Hindi namatay si Christ sa isang napaka-horrible death, no, talagang sorry sa word, sa Pangasinan para maintindihan, ginaygay. Ginaygay yung katawan Talagang isa sa ibang term nga, inararo Nakakita na ba kayo ng araro? Pag inaararo mo yan, yung ilalim, pumapaibabaw. Ganun ang pag-aararo. In short, yung katawan sa ilalim, lumalabas. Ganun ang nangyari kay Christ. At I think, sa tingin nyo ba, namatay si Christ ng horrible death para umattend lang tayo ng church at maligtas? I think hindi ganun no? Hindi naman siya mamamatay ng isang horrible death para lang mag-enjoy tayo every Sunday dito at OOTD at mag-worship sa Lord. Pero I think, kaya niya tayo ni-rescue para mag-rescue din tayo ng iba. At yan ang dahilan bakit nag-e-exist ang church. Ang church hindi nag-e-exist para kayo ay kilitihin, para kayo ay paiyakin, para kayo ay encourage every Sunday, o kaya naman maka-experience ng hope. No. The church exists para sa isang rescue mission. Sabi mo nga, rescue mission. Kaya join me on my message today entitled The Great Commission and God's Heart for the Nations. Okay? So at ang objective natin, okay, sige, ano mo muna yan, pakita mo muna yan. So before anything else pala, manalangin tayo, Lord. Grateful kami, God, for today. Nagpapasalamat kami sa bagong araw, bagong Sunday, bagong word na ipiprepare mo sa amin, share mo sa amin. I pray, God, itong message na ito ay last week nakita namin at naramdaman namin talagang ni-rescue mo kami. Dalangin namin, Lord, na hindi lang namin enjoyin yung rescue na ginawa mo sa amin, pero more importantly, makita namin yung purpose at reason ba't mo kami niligtas. And that's the reason why we are here at pag-uusapan namin the Greatest Commission. Lord, we thank you for today. We honor you. We bless you. Even sa mga online
listeners namin, salamat po sa yung napakagandang pagkilos wherever we are. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So our objective po this morning is to understand the mission originates in God's heart, revealed in His promise to bless all nations, and completed through Jesus and the Great Commission. Kapon, nagtitingin po ako ng isusot ko for today. May nakita akong damit, yung heart. Alam niyo, may heart na ganun, sabi ko. Ang mahal, sabi ko. Wag na lang, ito na lang, tama ba? So, okay lang po ba sa inyo yung suot ko? Parang malungkot po kayo, ano? Sana yun na lang biniri mo, Rev, no? Mas maganda yun. Pero nakakatuwa kasi ang mission pala ay nag-originate sa puso ng Diyos. So paano ko sabihin ko sa inyo na ang Great Commission sa Matthew 28 ay pagpapatuloy lang pala ng Diyos o ni Jesus sa original mission ng Diyos. Kala ko dati ang mission ay isinend lang nung Matthew 28 pero hindi pala. Paano ko sabihin ko at ipakita ko sa inyo na sa Genesis pa lang ay may mission na ang Diyos. So puntahan natin ang Genesis. Dito si Genesis, nakita ko kanina. Hi Genesis, ayan no? Okay. So sa Genesis chapter 12 verse 3, makikita natin dyan, sabi, I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So this text po is all about God making and having a covenant with Abraham. Ito po ay isang amazingly po, and more importantly, this verse is not just about Abraham, but this verse is the mission statement of the Bible. Nung panahon na ito, kinakausap ng Diyos ay si Abraham eh. Sabi niya, Abraham, alam mo, pupunta ka sa maraming nation at lahat ng mga pagpapalain ko din. At lahat ng magka-curse sa'yo, ika-curse ko. Pero pagpapalain kita, pagpapalain ko ang buong a nation through you. Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya pumayabang ang mga Israel kasi they are really the chosen nation of God. At sa kanila galing si Abraham eh. Tatay nila eh. Tama ba? Sino dito pag tatay mo yung isang sikat na tao, mayabang ka din eh. Tama ba? Kaba mo ikiyan. Ganyan, di ba? Tatay ko nga. Ha? Ako, kahit di ko sabihin, kamukha ako talaga eh. Tama ba? But na lang, medyo na ko yung wag tayo doon. So, lumalabas na magugulat tayo that the mission statement never started in Matthew, Mark, Luke, and John. The mission pala start in the heart of God. Nagsimula ang mission sa puso ng Diyos. At gumamit siya ng word na all people on earth. Tama ba? All people on earth will be blessed. Sabi niya, will be blessed through you. Yung all people on earth dito, in Hebrew, is mispachot, which means families. Ibig sabihin, all families. No, family, child, ano pa ba? Iba pala yan, no? Lahat ng family, hindi ko alam, anong pamilya mo? Lahat daw. Ililigtas, lahat daw, i-bless ng Diyos. Lahat ng pamilya, lahat ng clan. Tama ba? Lahat ng ethnic groups, people groups, not just individuals. So kung sa tingin ninyo, ang sinasabi ng Panginoon na pagpapalain lang niya ay si Abraham, ang Israel, nagkakamali tayo kasi malinaw sinabi niya, all people on earth. Right? Meaning, God's promise to Abraham was never limited to one nation. Israel was chosen but not favored above others. They were chosen for others. Bagamat sila ang pinili ng Diyos, hindi sila nakaaangat sa lahat. Tingin sa akin, bakit? Kasi pinili sila para maging pagpapala sa lahat. Nakukuha po ninyo yun? So Israel was called by God to evangelize, winning the whole neighborhood for Yahweh. Pero kung babalikan natin ng history kasi, nag-fail sila eh. Hindi nila nagawa yun eh. 'Di ba? So anong ginawa ng Panginoon Diyos ngayon? Pinadala ngayon si Jesus Christ. Okay, pero pamaya natin pag-uusapan yan. So ngayon, pag-uusapan natin, ano ba ang mission according to Genesis chapter 12, verse 3. At mamaya, ano tayo? Pupunta tayo doon sa Great Commission. So, puntahan natin ang Genesis chapter 12, verse 3. Sabi niya, number 1, mission originates in God's heart, not the church's agenda. Let me repeat, mission originates in God's heart, not the church's agenda. Mission begins with who God is, not with what the church does.
If you remember, last January po, we declared that the year 2026 is the year of enlarge, right? Nabanggit natin na ganting gagawin natin, mag-enlarge ang church, kakaroon tayo ng mga new services, open ng mga community life, possibly magbubukas ng new church ng Lighthouse, di ba? Sa ibang places. Yan ang goal natin eh. Pero kung akala ninyo na ito ay plano lang ng Lighthouse, nagkakamali kayo kasi ito ay nag-originate sa puso ng Diyos. Tama ba? Bakit? Kasi God initiates the mission eh. Sabi niya, I will bless. Siya nagsabi. Papapalain niya ang nation. Ano pa? God defines the scope. Sino ngayon ang makakarinig? Sino ngayon ang kailangan puntahan ng bawat mission? Is all people on earth. Kahit sino, kailangan puntahan. All people. At anong gagawin? God chooses instruments, but He remains the source. So starting today na, ang mangyayari, tayo magiging na lang, no? Instrument na lang ng Diyos. Pero siya pa rin, sa Kanya pa rin ang gagaling ang source. Kasi sa Kanya ang mission. Tama ba? So before God gives a command, He reveals His intention. Christian life is not self-consumption. So if you think God save you and blesses you para mag-survive ka sa buhay at personal consumption, I think you're missing the point. Are you here? Ang goal ni God, yung blessing mag-flow through you. In other term, tawag natin yan, channel of blessing. Tama ba? The church does not own the mission, but we just only participate in God's mission. So if you think ito ang mission ng Lighthouse, no, we're just participating to God's bigger mission. Diba? To go throughout the nations and be a blessing. Alam niyo kung bakit? Sa akin, bakit? Because God is a sending God. Kung akala po ninyo, ang LBC ang hari ng padala, nakakamali kayo. Alam mo ba, wala pang LBC, ay may on the go na pala tayo dito, pasensya na, hari ng padala rin ito, sa Manawag, tama ba? Ayun na nga, okay, ang original na hari ng padala ay walang iba, kundi si Jesus Christ. Bakit? Next natin. Alam mo ba, ang dami niyang pinapadala eh. Sige, next. God sends Abraham. Yan yung sabi niya alis ka, punta ka dun. Ano pa? God sends prophets. Kaya nagpadala siya ng iba't ibang mga prophets, di ba, na tumulong sa tao, especially sa Israel noong panahon nila. At God sent His Son, Jesus Christ. Tama ba? To save us. At pag alis si Jesus Christ, sinisend niya ngayon ang church sa buong mundo to share the gospel of Jesus. So siya ang original na hari ng padala. Hindi LBC, hindi JNT, hindi on the go. Pasensya na rin sa hindi on the go. Ano pa ba? Ang mga padala-padala na yan. At recently, nakakatuwa kasi ang church nag-elevate sa worship eh. Tama ba? Nung dumating si Darling Sheck, hindi po Darling Shrek, may mga ganun, Darling Sheck, at mga magagaling na musicians, saan ka nakakita na ang ticket, 1 to 1.5 to 3,000 to 10,000, babayaran para lang mag-worship. Tama ba? Sino po naka-attend na po kayo ng mga worship, conferences, tama ba? Hillsong, Justin Bieber, may gano'n ba? Beanie, yan, worship song, di ba? Lord, basta para kay Lord gagawin. Talaga, Pero, di ba? Imagine mo, gumagastos na malaki, maka-attend lang sa worship concert, di ba? Samantalang sa church, aantay mong matapos yung worship, saka ka lang darating, tama ba? Tapos na ba si MJ kumanta? Sige, pasok na ako. Sorry MJ, joke lang, Tama ba? Okay? Pero hindi naman po masama yan. Ang mga churches nag-i-invest sa sound system, nag-i-invest sa LEDs, lights, smoke machine. Maganda yan. Hindi naman sinasabing pangit yan. Yan din ang goal natin, na prayer natin. Pero alam mo, nakita ko, ang problema siguro, hindi naman masama na mag-invest ang church sa magandang sound system, etc. Pero nakakalungkot kasi maraming mga song leaders ngayon ay nagiging pop star na lang. Diba? Ang church, instead na mag-participate sa mission, nakakapag-produce siya ng artista, nakakapag-produce siya ng influencer, mga galing, at nakakalimutan yung kanilang pinaka-importanting mission. At dito tayo nadadali, tama ba? Nag-upgrade ang church sa worship, pero inabort niya ang mission. At yan po ang goal natin. Bakit? Ako, gusto ko lahat yan mangyari sa church. Gumanda yung place, ganito. Pero pinaka-importante sa lahat is to go to the mission. Tama ba?
Genesis chapter 12 verse 3 shows that mission is divine in origin, not human invention. So hindi pala ito gawa-gawa ng tao, pero ito ay mission at nag-origin sa Diyos. So mission starts from the very heart of God. Amen? And knowing that it comes from the heart of God, dapat ito ang nag-shape ng passion, obedience, at priorities ng buhay mo. Why? Kasi yan ang mission ng Diyos. Amen? So that's number one. Makikita natin that mission originates in God's heart, not the church's agenda. Number two, mission is God's way of blessing the nations. Tanong, bakit kailangan ng mission? Bakit kailangang isend sila? Kasi po, ganito yan. Let me explain. Tama? God blesses His people so that the nations may be blessed. Ang tanong ko sa iyo, bakit ka binibless ni Lord? Personal consumption? Magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan? Maganda yan, di ko sinasabing mali. Pero from the text, makikita natin next that blessing should be and is directional. Ibig sabihin, pag bless ka ni Lord, sana it moves outward, lumalabas, na isi-share. Hindi yung personal consumption lang siya. Kaya ka binibless pala ni Lord, kaya ka may talents, kaya ka pinagkatiwalaan ng Lord ng anumang kung anong meron ka ngayon for it to move forward, to be a blessing to others also. Ano pa? Blessing is purposeful. May purpose si Lord, ba't kanya binibless? At anong purpose niya? May mission goal siya eh. Tama ba? At panghuli, blessing is entrusted. In short, may kaakibat itong responsibility. Kaya ka may boses, kasi may responsibility na binibigay si Lord sa'yo. Nak, gamitin mo yan, umawit ka sa akin. Kaya ka binibless ni Lord. Bakit? Kasi may responsibility ka to be part of that mission. Diba? Kasi kung tayo-tayo lang sa church ang bless, we fail to do our part as a channel of blessing. Don't get me wrong, masayang-masaya ako, nag-OOTD kasama kayo every Sunday, tama ba? Parang hindi kayo masaya. Diba? Asaya eh. Nag-e-enjoy tayo dito, fellowship. Diba? Parang naging cycle pagkatapos siomay sa labas. Tapos may bago, yung ungbaw ba yun? Yung, hindi ko alam, sino ba nagbebenta niyan? Diba? Dapat, Xiaolong bao, hindi ko alam kung ano ba yan. Bakit ba sinusuportahan niyo yan? Joke lang, Jerson. Diba? Yun yung cycle eh. Saya naman eh. Saya, every Sunday, ganito tayo, fellowship. Ang ganda naman yan. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero I think we are failing kapag tayo-tayo lang eh. We fail as a church kasi church should exist to bless others. Yan ang rason eh, bakit inutos ni Lord sa atin. Ngayon ko naintindihan, bakit sabi ni Lord, Nak, this year 2026, mag-i-enlarge kayo. Lord, anong gagawin namin? Sabi ni Lord, Nak, labas. Anong sasabi mo, labas? Labas ka sa church mo, wag ka puro church. Punta ka sa bahay, punta ka dun sa bless mo sila. Imagine mo, dami mong na-bless sa church, pero sa family mo, hindi mo sila malibre. Daming utang sa akin yung mga kapatid ko eh. Di ba? Minsan ganun, di ba? Di ba? Alis, sabi ni Lord, alis na, share. Wag lang sa atin, wag lang dito, punta ka dun, punta ka dyan. Kaya sa totoo lang po, lately, pambihira, kung saan-saan po ako nagpupunta at ang dami kong mga kinakausap na mga lugar, di ba, na possibly pwede tayo mag-start ng ministry. Kasi ang ganda eh. Ang ganda ng ginagawa ni Lord dito. Pero sabi ko, Lord, ayoko dito lang. Sabi ni Lord sa akin, anak, kaya pala meron tayong mga bagong territories na aapakan. Are you here? Anong wrong mindset? Hindi ko sinasabing yung sobrang maling-mali. Pero ang mindset is, Lord, blessed ako ni Lord eh, kasi mahal niya ako. Tama naman yun. Pero I think maling mindset yun, na binibless ka ni Lord kasi mahal ka lang niya. Ano ang biblical mindset? God bless me so others may encounter Him. Uy, bless ako ni Lord, bila ko bago cellphone. Ang bira, ilan na cellphone mo, naka-4 ka na. Sobra may sobra ka eh. Ilan na sakyan mo, dami mo ng sakyan eh. Ngayon, kaya pala tayo binibless ni Lord. Listen to me, bakit? Kasi gusto niya dumaloy sa'yo yung blessing ng iba, ng Diyos. Meron yung isang church, hindi ko alam kung ano sila,
Ang ginawa nila lately nung nagtaasan ng gasolina, gumastos sila 150,000, binigay sa community pampagasolina. Sarap, di ba? Ang ganda na binibless ang church o binibless ka tapos nagiging channel of blessing ka sa iba. Tama ba? Problema sa iyo kapag binibless ka ni Lord, hindi ko na alam anong channel ka. Hindi ka na mahanap, tama ba? Tanong mo sa katabi, ano ba channel ka kasi? Oh, channel 23, pambira bro, wala na yun, tagal na yun. Studio 23, kaya pala. Ay mga ganun, di ba? Pambira, ano bang channel ka? Hindi kita mahanap eh. But the biblical mindset, Lord, bless mo ako kasi gusto ko magamit yung blessing na ito para ma-encounter ka din ng iba. This year, dami tayong mga target eh. Ngayon ko na sabihin sa inyo, pero ang prayer natin this year, makapag-plant tayo ng 2 church. So 2 churches ang bubuksan natin this year. Hindi na lang dito ang church natin. Thank you, Lord. 2 churches. Tanong, paano ako magiging blessing ngayon, Reb? Kailangan natin ng chairs eh, Reb. Ako na yung isang upuan. Di ba? Sobra ka ng konti. Reb, ito lang kaya ko eh. O wala kang pera. Reb, pwede ba ako mag-serve doon sa opening? Binigay ni Lord yung talent mo eh. Tama? Reb, gandang lalaki ako. Pag nagsabi ako, atin kayo, atin sila lahat. Nung dumating ka, nagsialisan. Tama ba? Mukhang malaking problema. Are you here? Kaya excited ako eh. Sana yun ang goal natin, di ba? Pag nag-announce tayo to, baka kapatid, di ba? Mag-open tayo ng community life. Kakaroon tayo ng ganito. Mag-start tayo ng church. Rev, excited ako to be part of it kasi God is blessing me to be part of this blessing that people will encounter Him through my blessings. Amen. Wala ka man dun, pero parang nandun ka na rin. Kasi nagbigay ka. So blessing that terminates on us contradicts Genesis 12 verse 3. Kung ang blessing natapos sa tumikot lang sa atin, mukhang may problema. Tama ba? Blessing that flows through us fulfill God's mission. At ang saya nun. Kaya if you think, I have a challenge or meron akong may challenge ako sa inyo. If you think God is blessing you enough, alam mo ba, Reb, sa totoo lang, kahit pandemic, kahit nasa crisis tayo, God is really blessing me. Recently, sobrang bless ako ni Lord, Reb. Then use it to bless others. Huwag ka muna mag-isip anong next mong bibilihin. Isip ka muna sino mong next mong ibibless. Tama ba? Okay lang kayo? Parang, diba? Yung panggas mo, sobra naman sa iyo eh. O di, pwede bang ilibre mo din yung ibang, sakto, magbabawas ng piso, tama ba? Parang wala namang masyadong bawas, no? Use it to bless others. Use it to enlarge the work of God. Use it to enlarge the ministry of God. But the problem, most of the time, pag tinatamaan tayo ng comfort, success, prosperity, may tendency mag-stuck lang sa atin eh. Hindi na mag-flow eh. Pero sabi ni Lord, hindi anak, i-bless kita kasi gusto ko maging blessing ka sa iba. Amen? So, hindi yan ang reason bakit ka pinagpapala at pagpapalain ng Diyos. Because God's heart for the nations is to be a channel of blessing. Kaya tayo be-bless ni Lord, kaya ka dadalhin sa isang, sa isang particular na posisyon na makakaroon ng maayos ng ganito. Bakit? Kasi gusto niya maging channel of blessing ka. Tama ba? Pupunta ka doon, gagamitin ka niya, magiging channel of blessing ka. Pangatlo, what is the mission according to Genesis chapter 12 verse 3? Mission is the unifying story of the entire Bible. Yung pinag-aaralan po namin ito sa mission school, the Bible pala is one story with one mission. Kala ko ang Matthew 28 is just a part of God's mission. But alam niyo po ba na ito pala ay isang kwento o kabuuan ng buong kwento in the Bible. Tingnan natin, di ba? Tingnan natin diyan. Next. Genesis 12, God promises blessings to all nations, right? Kinausap tama ba? Si Abraham, may bless kita. At yung mga nations na pupuntahan mo. Pangalawa, Psalm 67, the nations rejoices in God. Since they were blessed by God, anong ginawa ng nations? Pinuri ang Diyos. Basahin natin, Psalm 67. May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us so that your ways
may be known on earth, your salvation among all nations. May the peoples praise you. God, may all the peoples praise you. Yan na. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. May the Lord peoples praise you. God, may all the peoples praise you. Meron pa ba? Wala na. Okay na. Then the land yields its harvest. God, our God, blesses us. May God bless us still so that all the ends of the earth will fear Him. So lumalabas, balik natin dun kanina, na nag-promise si Lord na i-bless ang nation. Pagpasok ng Psalm 67, nag-rejoice ang buong nation kasi blessed sila. Pagpasok ng Matthew 28, disciples now were sent to all nations. Go into the whole world, baptizing them in the name of the Father. At nakakatuwa kasi pagpasok ng Revelation, the last book of the Bible, 7 verse 9, nagkaroon, di ba, ng nasilip ni John yung fulfillment. Are you here? Yung fulfillment o accomplishment ng mission na binigay ng Diyos. Basahin natin, Revelation 7:9. Sabi niya, nakita ko. And there before me was a great multitude. Hindi mo daw mabilang. Galing sila sa bawat nation, bawat tribe, bawat people, bawat language. Nakatayo sila, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing robes. Ito pala yung fulfillment at accomplishment na nasilip na dyan. Nakakita siya na hindi mabilang na dami ng taong tumanggap sa Panginoon Diyos, nakarinig ng mabuting balita. Nakatayo, nakaharap sa trono ng Panginoon Diyos. So the promise in Genesis 12:3 ay hindi lang pala sa Israel. Malinaw dito, nakita ni John ang accomplishment ng mission. Every tribe, every nation, every people, language, wearing white robes. In short, I have a good news. I think kasama yung lighthouse dyan. Kasama yung pamilya mo dyan. Classmates mo. Kaibigan mo, barkada mo. Family mo. The Great Commission is not a new idea. It is the continuation of Genesis chapter 12 verse 3. Amen? Palakpakan naman natin ang Diyos. At pag ang church wala na sa mission, listen to this, nagiging konsumisyon na lang siya sa harapan ng Diyos. At nakakalungkot, maraming churches ganyan, di ba? Focus na lang sa building, focus na lang, nagiging ritual, nagiging religious activity ang mga bagay-bagay, pero nawawala na yung purpose nito, yung mission nito, to be a blessing to nations. Tama ba? Genesis is the promise, but Revelation is the fulfillment. So hindi ito bagong utos, right? Parang bago yung gagawin natin. Hindi ito bago, ito na ay puso ng Diyos. Matagal na itong nasa puso ng Panginoon. Amen? Pero I have a good news, the moment ang church, hindi na nagkasya sa church at ang church ay nag-mission na, that is growth. And that is participating in the mission of God. Alam niyo po, sa totoo lang, sa pinakamalaking problema ng church natin, hindi na tayo magkasya. Kasi lumalaki yung katabi mo. Tama ba? Hindi, joke lang. Hindi na tayo magkasya. Bakit? Dumadami, nakakarinig ng mabuting balita. Thank God, nakakarinig sila. Nakakapag-invite kay. Naririnig nila ang good news about Jesus Christ. Nare-rescue sila. Nagiging channel of blessing ang church. Gusto ko naman palaki ng church pero unang-una magastos Tama ba? Hanap tayo ng mas malaking place, malaki pero mas magastos din. Ano sabi ni Lord sa akin? Hindi naman kailangan palaki ng church Kailangan mo lang mag-enlarge, mag-expand. So sabi ni Lord sa akin, anak, labas ka sa church. Kaya recently po, pambihira, ang dami kong mga pinupuntahan, pinapasyalan, kinakausap. Next year po, target ko, makapasyal ako 2 bansa. Hindi para mamasyal, pero para mag-start ng ministry. Amen? This year po, target natin, mag-open tayo ng 2 lighthouse church. We will enlarge. Why? Kasi kailangan nating maging blessing din sa iba. We need to be a channel of blessing. That is doing the very heart of God.
That is mission. Palakpakan natin si Lord. At dito ako magtatapos. What is the mission according to Genesis chapter 12 verse 3? Are we learning? Sino po natututo dito? Amen. Last but not the least is mission continues through the Great Commission. Eto na ngayon. Okay? Pagpasok ni Jesus Christ, tinuloy niya ngayon yung mission ng Diyos through the Great Commission. So Jesus fulfills the Abrahamic promise and commissions the church to carry it forward. Bago siya umalis, sabi niya, wait lang. Okay? Pumunta kayo sa buong nation. Wag lang sa Manawag. Wag lang sa bayan mo. Hindi. Sabi niya, pumunta kayo buong mundo. Ano sabi niya? Okay? Win souls, make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung katabi mo, hindi lang yan pang Pilipinas, mamihira. Parang di ka maniwala. Oo, Rip, kasi Manawag pa lang, di nakakaalis eh. Diba? Malay mo, nasa ibang bansa na yan in the future. Hindi lang para magtrabaho o pumasyal, pero para gamitin ni Lord sa isang misyon. Amen? Alam niyo ba that yung make disciples of all nations echoes Genesis 12 chapter 3 or chapter 12 verse 3. At sabi doon, sabi kasi ang pangako ay galing sa seed ni Abraham, pagpapalain ko ang buong bansa. At alam niyo ba that Jesus is the ultimate seed of Abraham. Kaya magugulat ka sa Matthew, pinakita yung family tree. Si ano, anak ni ano, na anak ni ano, na anak ni ano, na anak ni ano. Tapos sa dulo, nandito nang galing si Jesus Christ. Bakit? Mahalaga yun eh. Ako hindi ko na binabasa yun dati. Nakakapagod magbasa ng pangalan. Tama ba? Ano matututunan mo dito? Nag-aral ako ng Bible school. Doon ko naintindihan. Naalala ko yung lola ko, mahilig siya magtanong, supay nanay mo? Supay lolom? Supay tatay mo? Ganun eh. Kasi gusto nilang makita isang kagaling eh. Sa kanila, si Jesus, nung nila, yung saan siya nanggaling, galing siya kay Abraham. At ang sabi ng Diyos, pagpapalain ko ang bansa sa seed mo, galing sa iyo. I have a good news, si Jesus Christ ang ultimate seed of Abraham. And so, the church now becomes God's current instrument of blessing. So, Jesus fulfills God's promise to Abraham and sends the church to continue it. Ano yung mission ng Diyos through history? Pakita natin. Through Abraham, okay, he receives the promise. So, Abraham was the promise carrier, right? Alala natin? The Israel now is the covenant people. And Jesus now is the fulfillment of the promise, and the church now becomes the sent community. Tayo na ngayon yung gagamitin ng Diyos para ipadala. At alam niyo ba na ang salitang church o ang church is not all about gatherings. Kung akala po ninyo ang church ay pag-attend lang ng simbahan every Sunday or hindi po ganyan ang church. Church is not about gatherings. Because the word church came from the origin ecclesia. Ecclesia, dun galing yung iglesia. Ecclesia, ibig sabihin ng ecclesia, called out once and sent out once. Mga tinawag, mga pinadala. In short, ang simbahan ay mga tinawag at pinadala. Okay lang ba kayo? Yan pala tayo, tinawag tayo ng Diyos eh. At ipapadala tayo ng Panginoon Diyos. Kaya nga naman, dati po, ayaw na ayaw kung may umalis sa church eh, pupunta ng ibang bansa, ibang lugar. Nalulungkot ako eh. Eh sabi ng Panginoon, di naman ganyan ang goal ng church, na mag-enjoy lang sa isang lugar. Tinawag ko kayo para umalis kayo dyan, di ba, magpa-training ka dyan, aalis ka dyan, at gagamitin kita saan ka man dalhin. At natutuwa ako ngayon kasi may mga members tayo po na dinadalang ng Lord sa ibang bansa. At kinakausap ko sila, sabi ko, kumusta ka na? Reb, ang hirap pala, no? Pag nakuha mo na yung pangarap mo, yung dream na sahod, dream na trabaho, pera, pero parang wala ka ng purpose. Parang pagod ka lang, after nun, wala na. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, kaya kita kausap, gusto ko kitang bigyan ng purpose. Gusto ko kitang bigyan ng mission. Nung sinabi ko, umiyak yung tao, excited ulit. Sabi niya, Reb, kaya pala ako nandito. Kasi gagamitin mo ako ni Lord for a great mission. Amen? So, kung meron sa inyo dito, tinawag kayo ni Lord, magtrabaho sa ibang bansa, go!
Pero bago ka pumunta ron, gusto kitang i-train, gusto kitang, di ba, para alin? Para ma-ready ka at gawin ang mission ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lang nandun para magtrabaho. Hindi ka lang nandun para gawin kung ano man yung gusto mong gawin, pero para gawin ang mission ng Diyos. So the church now exists because of mission, not just for worship. God did not save us from the world. I have a good news. He saved us for the world. Hindi niya tayo niligtas sa mundo, pero niligtas tayo ng Diyos para sa mundo. So mission now is not an optional calling. It is the natural overflow of knowing God. Kaya tutuwa ako, may isa tayong members nung na-receive niya yung salvation, na-rescue siya ng Diyos, reading niya yung gospel, yung mission. Pambira, lahat na lang i-invite niya sa church Pati leader ng ibang church, ini-invite niya na Sabi ko dun sa pastor, Pastor, tensya ka na, on fire Ganun kapag apoy ka Diba? Tama ba? Pag apoy ka ng isang bagay, yun ang kikwento mo Kaya sabi ng Bible, out of the man's heart, the mouth speaks. Ano yung nasa puso? Yun yung dinadaldal mo. O ikaw, puro gasolina. Tama ba? Ano pa ba yung, di ba? Grabe, no? So balikan natin, what is mission? What is the mission of God? Number 1, mission originates not church's agenda. Ang mission ay nanggaling sa puso ng Diyos. Number 2, ang mission pala ay paraan ng Diyos para magpalain ng ibang tao, ibang church at ibang bansa. Pangatlo, ang mission ang nag-unify ng kwento ng Biblia. At panghuli, number 4, ang mission dapat tumuloy sa pamamagitan ng simbahan. Siguro tanong ko po sa inyo, thank God kasi ni-rescue ka niya. Tama ba? Pero tanong, sasali ka ba sa puso ng Diyos? Alam ko marami sa inyo dito, nandito ka ngayon, at may mga personal kang mission sa buhay. Makinig kayo sa akin. Meron sa inyo dito gusto mong maging successful kasi para may angat ang pamilya sa kahirapan. Tama ba? Buong buhay ninyo, yung pamilya mo, kadikit, kahirapan Reb, gusto ko talagang makaahon kami sa hirap. Tama ba? Kaya ka nag-aaral kaya ka nagsisipag Meron nag-work hard para makapag-travel abroad. Kasi pangarap ko yun Gusto ko makapag-travel sa Pilipinas, makapag-travel abroad. That's good. May ilan pangarap mong maging nurse, doktor, lawyer, artista, influencer, etc. Wala naman pong masama dyan. That's good. But listen to me. But I believe ang cherry on top ng lahat ng mission natin sa buhay ay ang pag-participate sa Great Commission ng Diyos. Na habang nagpumapasyal ka sa buong, di ba, sa iba't ibang panig ng mundo, dala-dala mo ang mission na galing sa Diyos. Habang naaabot mo yung pangarap mo, yung mayaman, kakapagpatayo ng bahay, ginagamit ka rin ni Lord to be a blessing to others. Yan ang cherry on top. Yan ang pinakamagandang mission sa lahat ng mission. So kung ang core message ng gospel ay Jesus ay rescue, ang core message ng Great Commission is to bless the nations. I have a challenge to everyone and I have a declaration and prayer. Ang prayer ko po, sana i-bless ka ni Lord o i-bless ni Lord ang business mo para makapag-participate ka sa Great Commission. I do pray for that. Prayer ko po, i-bless ka niya lalo para maging channel of blessing ka pa. Sabihin ko sa inyo, ang sarap maging mayaman. Hindi kasi hindi dahil may kakain mo yung gusto mong kainin or what. Ang sarap maging blessing. Tama po ba? Naway dalhin ka niya sa maraming bansa para makapag-participate ka sa Great Commission. Naway maabot mo mga pangarap mo at maging successful pa para makapag-participate ka sa Great Commission. At ang prayer ko po, after hearing this message, ang gagawin mo ay continuity ng fulfillment ng Revelation chapter 7. Anong sabi ng Revelation chapter 7? Nakakita ako ng great multitudes
kasama sa great multitudes, pamilya mo, workmates mo, classmates mo, friends mo, at mga taong na-rescue dahil ni-rescue ka ni Jesus. Let me end with this. Naway gamitin tayo ni Lord to rescue at maging channel ng blessing sa mundo. Palapakan po natin si Lord. The Great Commission. The cherry on top. Tatayo tayong lahat.